Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang naliligaw ng landas pagdating sa attraction. Marami ang naniniwala na para mapansin ng babae, kailangan mong maging gwapo, mayaman, o palaging online. Pero hindi nila alam, ang tunay na nakakabaliw sa babae ay hindi nakikita sa panlabas. Nasa ugali, nasa presensya, nasa paraan ng pananahimik mo kahit kaya mong sumigaw. Ang babaeng totoo, hindi lang naghahanap ng itsura. Hinahanap niya ang lalaking may lalim, may disiplina, at may kumpiyansang hindi kailangang ipangalandakan. Gusto niya ng misteryo, yung uri ng presensyang hindi niya agad mabas, pero hindi niya rin makalimutan kahit matagal ka nang wala. At ang mga katangiang to, hindi basta natututunan, nabubuo yan sa sakit, sa pagbangon, sa mga panahong pinili mong manahimik kaysa ipaliwanag ang sarili mo. Ito ang sandata ng lalaking hindi humahabol ng atensyon, pero siya ang hindi makalimutan. Kaya kung sawa ka na sa pagiging ordinaryo, kung gusto mong maramdaman ang lakas na hindi mo kailangang ipakita, ito ang simula. Bago tayo magpatuloy sa unang katangian, mag-subscribe ka muna sa channel ko, Aral mula sa Stoicism. Dito natin pinapalakas ang isip, puso, at presensya ng modernong lalaki. Ngayon, bago natin isa-isahin ang mga katangiang nakakabaliw sa babae kahit hindi ka gwapo, kailangan mo munang maintindihan ang konsepto sa likod nito. Sa totoo lang, hindi panlabas ang pinakamalakas na pangakit ng isang lalaki. Hindi katawan, hindi mukha, hindi pera. Ang tunay na puwersang humihila sa isang babae ay yung mga katangiang hindi agad nakikita, yung ugaling nagpaparamdam ng lalim, yung presensyang tahimik pero mabigat, yung aura ng isang lalaki na kahit hindi nagsasalita, ramdam mo. At bakit tumatagos ang ganitong klaseng presensya? Dahil ang misteryo ay nakakabaliw. Ang babae, naaakit sa hindi niya agad maintindihan. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil natural na malalim ka, hindi ka madaling basahin, hindi ka mabilis magbukas, at hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili. At ang lalim na yan, hindi yan basta-bastang nabubuo. Hindi yan hatid ng good looks o magandang buhay. Nabubuo yan sa sakit. Sa mga pagbagsak na hindi mo ipinagsigawan. Sa mga gabing ikaw lang ang nakakaalam ng bigat sa dibdib mo. Sa mga panahong mas pinili mong tumahimik kaysa makipagtalo. Sa mga sugat na hindi mo ipinakita, pero ikaw mismo ang naghilom. Diyan nabubuo ang presensya ng isang lalaking hindi basta umaasa sa papuri ng iba. At ito ang framing na kailangan mong tandaan bago tayo pumasok sa unang katangian. Ito ang mga sandata ng lalaking hindi humahabol ng atensyon. Pero siya ang hindi makalimutan. Simulan na natin. Unang katangian, lalim ng pag-isip at damdamin. Sa totoo lang, ang daming lalaking gwapo pero walang dating. Yung tipong okay sa mata pero wala kang mararamdaman. Ang lalaking may lalim iba yan, hindi siya madaldal. Pero kapag nagsalita, parang may bigat bawat salitang lumalabas. Tahimik lang, pero yung tingin niya, may kwento. Parang may sinasabi siya na hindi madaling basahin. At saan nanggagaling ang lalim? Hindi sa hitsura, hindi sa yabang, kundi sa mga sugat na hindi niya ipinakita, sa heartbreak na kinaya niya mag-isa, sa mga pagkatalong hindi niya ipinagsigawan, pero lagi niyang binabangon. Kaya kapag nakilala siya ng babae, hindi ito simple attraction. Nagiging puzzle ka na hindi nila mapigilang lutasin. Gusto ka nilang intindihin, pero hindi ka nila agad mahuli. At doon nagsisimula ang pagkahumaling. Kasi sa mundo ngayon na puro maingay, ang lalaking may lalim ay parang bagyong tahimik ramdam mo kahit wala siyang ginagawa. Presensya pa lang niya, gumugulo na ang isip ng babae. Dahil sa dulo, ang lalim ay kapangyarihan. Isang uri ng lakas na hindi mo kailangang ipakita, pero hindi nila kayang balewalain. Pangalawang katangian, katahimikan na may bigat. Sa mundong puno ng maingay, may maling akala ang karamihan na ang tahimik na lalaki, mahina. Pero ang totoo, ang pinakamalakas na presensya, kadalasan, hindi maingay. Ang ganitong lalaki, may daladalang enerhiya na parang kalmadong panganib.
Hindi siya nagmamadaling magsalita. Hindi siya nakikipag-ingayan para lang mapansin. May disiplina ang kanyang katahimikan. Alam niya kung kailan sasagot, kung kailan tatahimik, at kung kailan dapat hayaan ng iba na maubos sa sarili nilang ingay. Hindi siya pumapatol sa mabababang argumento. Hindi siya nagpapadala sa drama. At hindi siya humahabol ng atensyon. At doon nagsisimula ang kakaibang epekto niya sa babae. Kasi hindi siya laging available. Hindi siya palaging online. Hindi rin siya agad nagre-reply. At kapag ganun ka magdala ng sarili, may isang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip nila. Ano kaya iniisip niya? At yan ang simula ng pagka-obsessed nila. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil may bigat ang katahimikan mo. Isang presensyang hindi nila mabasa, pero hindi rin nila maiwasang hanapin. Pangatlong katangian, disiplina at paninindigan. Sa panahong mabilis mag-init ulo ang karamihan, iba ang dating ng lalaking may disiplina. Ito yung lalaki na hindi pinagmumukhang alipin ng emosyon at hindi rin madaling matukso. Siya yung may timing, may sariling backbone. May prinsipyong hindi basta-basta nababali kahit gaano ka-chaotic ang paligid. Habang karamihan, impulsive siya, steady. Habang iba mabilis sumagot, mabilis mag-react siya, kalmado, pero solid. At doon nagkakagulo ang mga babae. Dahil ang lalaking may self-control, yan ang sinusundan nila. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. At sa tiyak na seguridad na ibinibigay ng presensya niya. Kaya ang epekto, hindi lang siya attractive. Nagiging rare siya. Nagiging unforgettable. At siya yung tipo ng lalaki na kahit wala kang sabihin, ramdam ng babae na, safe ako dito, stable ako dito, at hindi ko siya basta-basta makakalimutan. Pang-apat na katangian, tahimik na kumpiyansa. Ito yung klase ng kumpiyansa na hindi kailangan ng flex. Hindi siya nagyayabang, hindi nagpapakitang gilas, at lalo pang hindi naghahabol ng validation ng kahit sino. Tahimik lang siya sa isang lugar, pero parang automatic, napapansin mo. Kalmado sa crowd, pero commanding. Hindi dahil sa lakas ng boses, kundi dahil sa bigat ng presence niya. At ang lakas ng psychological effect nito. Hindi siya yung boom agad ang dating. Siya yung unti-unti kang sinasapul hanggang di mo namamalayan. Siya na pala yung iniisip mo. Walang ingay, walang arte, pero pag tumingin, may lalim. May tahimik na assurance na alam niya kung sino siya at hindi niya kailangan patunayan yon kahit kanino. Kaya sa mga babae, sila mismo ang naghahabol sa stability at misteryong dala niya. Sila mismo ang nagbibigay ng respeto dahil sa mundong puno ng lalaking uhaw sa atensyon. Siya lang ang hindi humahabol, kaya siya ang hindi nila makalimutan. Panglimang katangian, pagpapakatao sa gitna ng mundo ng palabas. Sa panahon ngayon na puno ng peke, edited at pilit, sobrang bihira na ang lalaking tunay. Yung hindi takot aminin ang pagkukulang, hindi nagtatago sa ego, at kahit masaktan, tumatayo pa rin ng diretso. Ito ang authenticity na hindi kayang gayahin. Walang filter. Walang facade. Ito yung uri ng lakas na hindi nabibili at hindi rin kayang ipeke. At psychologically, ang totoo pa rin ang pinakamalakas na pangakit. Hindi mo kailangan ng yaman o perpektong itsura para maging lalaki na may bigat. Kailangan mo lang maging ikaw. Genuinely. Sa mata ng babae, honesty is attractive. Realness is masculine. Kasi sa gitna ng mundo na lahat nag-aambisyong magmukhang perpekto, ang totoong lalaki ang nagiging standout. Iyan ang masculine superpower ngayon. Ang tapang na maging totoo kahit hindi perfect, kahit hindi flashy, pero real hanggang dulo. Pang-anim na katangian. Kontrol sa emosyon. Ito yung klase ng lalaki na hindi manhid. Pero hindi rin alipin ng nararamdaman niya. Marunong magpigil, marunong magtimpe, at marunong pumili kung kailan magsasalita, kailan tatahimik, at kailan aalis para hindi na lumala ang sitwasyon. Hindi siya nagpapadala sa galit, hindi nagpapanik kahit may gulo, at kahit may bagyo sa loob niya, kontrolado pa rin ang kilos, ang boses, at ang presensya niya. Ito ang emotional discipline na halos wala na ngayon. At ang epekto nito sa babae? Grabe. Kasi the more stable you are, the safer and more attracted they feel.
Women crave a man who isn't shaken by chaos, yung kahit anong drama o tension, kaya niyang hawakan ng hindi sabog. Ito ang core truth. Ang lalaking marunong magpigil. Yan ang pinakadelikado sa pinakamagandang paraan. Pangpito na katangian, kakayahang umalis ng walang galit. Ito ang pinakamalakas na anyo ng lakas ng lalaki, ang kakayahang umalis ng may kapayapaan, ng walang sigaw, walang drama, walang paghahabol. Hindi siya nagmamakaawa, hindi siya humihingi ng atensyon, at hindi siya nagwawala para lang mapansin. Kung hindi na siya nirerespeto, tahimik siyang lalakad palayo, at doon nagugulat ang babae. Kasi sanay sila sa mga lalaking humahabol, nagmamakaawa ng second chance. Pero kapag may lalaki na may dignidad, yung kayang iwanan ng mesa kahit mahal pa siya, ang hindi nila makalimutan. Dignity leaves a scar. Respect follows a man who knows when to walk away. Ito ang core truth. Ang lalaking kayang umalis ng may kapayapaan. Iyon ang ultimate masculine energy. Tahimik, pero mabigat. At kapag ganito ka, ikaw ang magiging standard na hindi na nila malilimutan. Ngayon, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging gwapo, hindi mo kailangang mag-flex, at hindi mo kailangan ng kahit anong social media validation para mapansin. Ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay yung kilala ang sarili. Yung presensya pa lang niya, sapat para may maapektuhan. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa aura, sa paninindigan, sa katahimikang may bigat. At ito ang pinakamahalagang aral. Kapag inayos mo ang loob mo, kapag kaya mong kontrolin ang sarili, ang mundo mismo ang humahabol sa'yo. Hindi mo na kailangang habulin ang babae, sila ang lalapit sa'yo. Dahil ang ganitong lakas, hindi mo makikita sa mata, sa katawan o sa pera. Tahimik lang siya, pero ramdam at hindi nakakalimutan. Ito ang lakas na hindi nakikita, pero hindi malilimutan